Sa nakaraan nating kwento ay natalo ni Bai Yifan si Xiaoxi pero hindi siya ang pinili ng mga elders para gawing disciple nila dahil sa pag-aakalang puwersa ni Bai Yifan na umangat ang kanyang sa pamamagitan ng pag-inom ng pil. Tumawa lang si Bai Yifan sa nangyayari. Napansin ng ibang outer disciple na iba ang naging reaksyon ng ating bida kaya napasabi na lang sila na parang nababaliw na ito at siguro ay na-shock ito sa epekto ng pil. Ayon sa isa na kung yumapekto na dito ang lason ng God Devouring Pil. Tanong ni Xiao Zin kay Bai Yifan na anong tinatawa-tawa nito. Sagot ni Bai Yifan habang may hawak na bote na tumatawa siya sa pagiging walang alam ng pusit na si Xiao Zin. Tanong ng ating bida na bakit hindi nito buksan ang mga mata nito at tingnan kung ano ang hawak niya. Napangiti ang isang outer disciple dahil nalaman na hindi pala ininom ni Bai Yifan ang God Devouring Pil. Ayon sa isa na totoong lakas pala ni Bai Yifan ang ginamit nito sa laban. Sinabi ng babae kay Jiang Ling na hindi pala ininom ni Yifan ang pil na ibinigay nito. Tugon ni Jiang Ling na hindi niya inaasahan iyon at talagang kahanga-hanga ito. Pangungot siya ng ating bida sa bold-adong lalaki na, hindi dahil uminom ito ng God Devouring Pil si Xiao Zin para lumakas ay hindi ibig sabihin na gagayahin na ito ng ibang tao. Dagdag pa ni Yifan na kaya niya itong talunin ng walang tulong ng pills. Tugon ng ingay terong Xiao Zin na wag maging arrogant si Bai Yifan dahil kahit hindi ito nag-take ng pil ay hindi pa rin ito papansinin ng mga elders. Matapos marinig yun ng mga elders ay napatingin ang mga ito sa ating bida at napagtanto na hindi pala uminom ng pil si Bai Yifan. Mala-flash na nagunahan ng mga elders para kumbansihin si Bai Yifan na maging disciple at sumali sa kanilang pick. Nagawa-yawi pa ang mga ito at sinabi ng isang elder na wag makikipagkompetensya sa kanilang Jinyuan. Inasar ni Xinyu si Xiao Zin at sinabi na sino ngayon ang elder na hindi kinukuha si Yifan bilang disciple. Nanahimik na lang ang pusit na si Xiao Zin habang naiinis sa ating bida. Nagbigay ng paggalang si Bai Yifan sa mga elders at sinabi na na-appreciate niya ang favor ng mga elders at pag-iisipan niya iyon. Sa ngayon ay hindi pa siya makapili kung saang pick siya sasama. Plano muna niyang magpalakas pa ng kunti at pag nagkataon ay pipili na siya kung aling pick ang sasamahan niya. Hindi makapaniwala ang ilang outer disciples sa pagtanggi ni Bai Yifan sa alok ng mga elders. Nanahimik si Yifan at nagmunemyun. Napansin niya na ang mga ugali ng mga elders, ang mga ito ay grupo ng mga taong mababa ang tingin. Kahit pa maging disciple siya ng mga ito ay magiging mahirap sa kanya na maabot ang kanyang mga gusto. Kaya mas mabuti pang ponledan na lang niya ang kanyang sariling lakas at magintay sa oportunidad. Nag-inat-inat siya at naghikab habang iniisip na sunod niyang gagawin ay palakasin ng mabilis ang kanyang strength. Kaya pupunta siya sa Ancient Demon Cave at kukuha ng mas madaming halimaw. Inakit na niya ang kanyang mga kaibigan para umalis na. Tanong ni Liu Wei kay Bai Yifan kung anong sunod nitong gagawin. Sagot lang nito na magsesenay. Makalipas ang ilang araw ay bumalik si Bai Yifan sa Earth. Naglalakad siya habang iniisip na nang makabalik siya ay nagpunta agad siya sa Internal Ancient Demon Cave at nagsanay ng husto. Hindi siya lumabas hanggat hindi sila nakakapag-breakthrough sa Divine Realm. Nagtonggo siya sa pinaka-expensive commercial complexes sa Hangzhou para tikman ang masasarap na pagkain isa-isa. Maya-maya ay may tumawag kay Bai Yifan at tinanong kung bakit siya naririto. Nang marinig yun ng ating bida ay naisip niya na parang marahas naman ang salitang iyon. Ang nagsalita ay ang isang babae kasama ang isang lalaki na mukhang pusit. Sinabi ng babae na hindi niya inaasahan na makita si Bai Yifan sa ganung lugar. Dahil ang mga bagay sa lugar na iyon ay mamahalin. Pangungot siyang tanong nito na kung sinusubukan ba ni Bai Yifan lumampas sa hangganan nito. Tanong ng maangas na lalaki na kung kaibigan ba ni Zuki ang ating bida. Sa isip-isip ng babae na medyo naging maayos naman ang pagmumukha ni Bai Yifan. Sinabi ni Zuki sa kasama nitong lalaki na kaklase niya sa college ang ating bida. Naalala ng ating bida na si Zuki ay kanyang crush noong bata pa siya at ignorante noong college. Noon ay nag-part-time siya para suportahan ang kanyang pag-aaral. Kinakapos din siya sa pagkain at mga damit. Pero ang kanyang ipon ay ibinibili pa niya ng regalo para sa babaeng si Zuki pero ginawa lang siya nitong alalay. Halos ibigay na niya ang lahat dito para lang bigyan ng maraming regalo.
Tanong ng babaeng kasama ni Suki na ibinibili ito lagi ng pagkain araw-araw at binibilan ng mga regalo, sabay tanong na kung hindi ba ito gagawa ng hakbang. Sagot ni Suki sa kausap nitong babae na kung ang tinutukoy nito ay si Bai Yifan. Kung ganon ay hindi dahil napakahirap nito, kaya bakit naman niya ito gugustuhing maging boyfriend? Lumapit si Suki sa ating bida at nagtanong na bakit ito tumangkad at nag-ayos din ang hitsura nito. Tumalikod lang si Bai Yifan at sinabing wala itong pakialam. Nagalit ang lalaking mukhang pusit at tinawag na bastardo ang ating bida. Pinahinto pa nito si Yifan dahil kinakausap niya ito. Bumulagta ang lalaking mayabang matapos magpalabas ng enerhiya sa katawan ng ating bida. Napaisip na lang ang lalaki na anong nangyari at parang may tumulak sa kanya na isang bagay. Nagtawanan ang mga taong nakakita at sinabi ng mga ito na nakakahiya ang bagay na iyon. Pang-asar pa ng lalaki na bakit ito nakahiga at kung balak ba nitong matulog. Naisip na lang ng babae na walang kwentang bagay. Sinabi ni Bai Yifan sa lalaki na ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daanan. Inangat ng babaeng si Suki ang mayabang na lalaki at nakiusap kay Bai Yifan na wag nitong gamitin ang kanilang nakaraan para manakit ng mga taong nakapaligid sa kanya. Dagdag pa nito na matagal na namang nangyari iyon. Tapos alok sa ating bida na kung pwede na lang ba silang maging magkaibigan. Sagot ng ating bida na hindi siya interesado makipagkaibigan sa mga tanga. Dinuro ng lalaki ang ating bida at sinabi na alam niya na ito ang taong pinahirapan ni Suki noong college pa ang mga ito. Dagdag pa nito na hindi niya hahayaan na maging kaibigan ni Suki ang mahirap na tao gaya ni Bai Yifan. Kaya wag nito tangkaing harasin si Suki. Maangas na tanong ni Bai Yifan kung hinaharas ba niya ang babaeng iyon. At anong klaseng bero iyon? Kung seryoso siyang humanap ng girlfriend ay siguraduhin niyang 10 bises na mas maganda dito. Pagyayabang ng babae na wag siyang patawahin ng ating bida. Dahil nabubuhay lamang ito na may poging mukha pero wala man lang itong trabaho. Kaya sino namang babae ang papatol dito? Inakit na ng pusit na lalaki ang piling iron niyang baby. At sinabi na umalis na sila at wag aksayahin ang kanilang oras para lang makipag-usap sa mga talunan. Magpunta na lang sila sa magandang spot para mamili ng mga gamit. Ilang sandali lang ay dumating si Miss Tang at tinawag na dear ang ating bida. Kaya napalingon ang dalawang pusit kay Miss Tang. Nanghingi ito ng tawad sa ating bida dahil pinag-intay niya ito. Napatanong sila na kung ang babaeng dumating ay si Miss Tang Kyle. At bakit ito siya naririto? Magpuso-puso ang mga mata ng mga lalaki sa ganda ni Tang Kyle. Sinabi ng lalaki na lumabas si Miss Tang Kyle sa VIP room ng salon. Kaya siguradong mayaman ito. Namula naman ang mayabang na lalaki at namangha sa katawan ni Tang Kyle. Nina si Suki kaya kinurot niya ng malakas ang manyakol niyang lalaki. Kinapitan ni Tang Kyle si Bai Yifan at umalis at nagpas siyang kumain. Inis na inis si Suki at sinabi na hindi siya naniniwala na ang mahirap na si Bai Yifan ay magkakaroon ng ganong mga bagay. Sabay tanong kay Tang Kyle na kung ito ba ang girlfriend ni Bai Yifan. Tinarayan ni Miss Tang si Suki at sinabi na oo at ano naman ngayon. Sagot ni Suki na bilang babae ay binabalaan niya ito na walang kahit ano si Bai Yifan kundi ang mukha lang nito. Niwala din itong trabaho. Sagot ni Miss Tang Kyle na madami siyang 12 ng kumpanya at mga bagay na nakapangalan sa kanya. At kumikita rin siya ng daang-daang libong yuan sa renta kada buwan. Kaya bakit pa kailanganin ng boyfriend niyang si Bai Yifan na magtrabaho? Natameme si Suki matapos isampal sa kanya ang kaharapan gamit ang mga kayamanan ni Miss Tang. Biglang niyakap ni Tang Kyle ang ating bida at sinabi kay Suki na ayon sa sinabi nito na walang maski ano si Bai Yifan kundi ang gwapo nitong mukha ay nagkakamali ito. Dahil may isang parte ng katawan si Bai Yifan na gustong-gusto niya. Ang mahaba't matigas na nagpupumiglas na makatas na gustong-gusto niya laging tingnan. Naglaway ang ibang lalaki habang nakatingin kay Miss Tang na nagpupuso-puso ang mata at sobrang naiingit sa ating bida. Tumalikod na sila at nagtanong si Tang Kyle sa ating bida kung anong gusto nitong kainin. Kung Chinese food, Western food o French food. At dadalahin niya ito kahit saan. Inis na inis si Suki sa dalawa habang lumalakad palayo. Sagot ng ating bida kay Miss Tang na ito na ang bahala sa kakainin nila. Sa isip-isip ni Bai Yifan na ang Aztec na CEO ay medyo cute kapag umaaktong spoiled brat.
Hindi mahitsurahan ang inis na babae dahil sa mga nangyari. Naiingit ng gusto ang mayabang na lalaki at napasabi na lang ng paano kaya siya magkakaroon ng pagkakataon na makakatikim ng malambot na pagkain. Nagliyab ang mga mata ni Zuki sa galit sabay pindot sa manyakol na lalaki. Sinabi ni Zuki na ulitin nito ang sinabi nito kanina. Napasigaw na lang sa sakit ang lalaki at sinabing nagkamali siya. Sa isang banda kumakain na si Bai Yifan at si Tang Kail. Nagpasalamat ang ating bida sa babae sa pagligtas nito kanina sa mga nang namamaliit sa kanya kanina. Sagot ni Miss Tang Kail na maliit na bagay lamang iyon. Sabay sabi sa ating bida na may gusto siyang itanong dito. Yun ay kung anong ginawa ng ating bida sa kapatid niyang si Tang Rong. Kinabahan si Bai Yifan sabay tanong na kung may sinabi ba si Tang Rong kay Tang Kail na kahit ano. Sa isip-isip ng ating bida na hindi na sa kanya nagparamdam si Tang Rong matapos nitong mag-message sa kanya. Sagot ni Miss Tang Kail na wala namang sinabi sa kanya si Tang Rong na kahit ano pero naging busy ito. Palagi na itong pumapasok sa klase at nagiging busy sa mga bagay-bagay. Kaya maaaring ginagawa niya ang lahat ng iyon para kay Bai Yifan. Narinig niya ang kanyang kapatid na nagsasalita na kapag naging mas magaling siya ay hahanapin niya ang ating bida. Uminom ng alak si Bai Yifan para pagtakpan ang kaba. Tapos sinabi siya na kung totoo yun ay wala siyang ginawa kay Tang Rong. Naisip niya na marahil si Tang Rong ay hindi pa handa na aminin sa kanyang kapatid. Mungkahi ni Tang Kail na mas mabuti, na rin ang kanyang kapatid ay nagkakaroon ng alam sa mga bagay-bagay at nakakapag-focus. Mas mabuti ang bagay na iyon kaysa lokohin lamang siya ng kung sinong tao sa labas. At tungkol naman doon ay maraming tao ang may gusto sa kanyang kapatid mula pa ng bata pa ito. Dagdag pa ni Miss Tang Kail na nag-iisa lamang ang kanyang kapatid at kapag magkakaroon siya ng brother-in-law ay kailangan niyang kilalanin ng mabuti. Sarkastikong sabi ni Bai Yifan na si Tang Rong ay anak ng Tang Group kaya walang sino man ang nararapat sa kanya. Tugon ni Miss Tang Kail na sa tingin niya ay mabuti naman ang ating bida. Sagot ni Bai Yifan na kung totoo ba yun, habang naiisip na kung gusto ba siyang isahan ni Miss Tang Kail. Pahabol ni Tang Kail na ang Tang Group ay marang higit sa isa na mga dots. Nagtaka naman ang ating bida sa kanyang narinig dahil parang kakaiba naman ang tunog noon. At anong ibig nitong sabihin? Dahil tapos na silang kumain ay nag-aya na si Miss Tang para umalis na. Tanong nito sa ating bida kung ihahatid ba niya ito pauwi. Tugon ni Bai Yifan na may dala siyang sasakyan. Maya-maya ay may narinig silang ingay. Kaya naalala nila na ang mga boses na iyon ay parang kanina. Sa unahan ay nakita nila na nag-aaway si Zuki at lalaki nito. Sinisisi nito ang lalaki dahil lagi siya nitong inaabala at inaakit kung saan-saan. Sagot ng lalaki na kasalanan ni Zuki dahil gusto nitong magmaneho ng sasakyan kahit palpak naman ito magmaneho. Kaya bakit isisisi sa kanya nito ngayon ang kapalpakan nitong ginawa ay bulok naman ito magmaneho. Sagot ni Zuki na kasalanan ng lalaki dahil ginugulo siya nito habang nagmamaneho. Napasabi na lang si Miss Tang Kail na ang kalaban ay makikita sa makitid na daan. Tanong niya sa dalawa na anong ginawa ng mga ito sa unahan ng kanyang sasakyan. Tinawag ng pusit na lalaki si Miss Tang na magandang babae, sabay tanong na kung sasakyan nito ang nasa harapan. Tapos humingi ito ng tawag dahil hindi niya sinasadyang magasgasan ito. Maangas na sabi ng ating bida na hindi niya inaasahan na makita ulit ang dalawang ito sa ganong lugar, pinagpapawisan ng pusit na lalaki kay Miss Tang Kail habang panay ang paghingi ng tawad dito. Nagalit si Zuki sa lalaki niya at nagtanong kung bakit ito naging humble bigla. Dahil hindi naman nila tatakasan ang kanilang utang sa pinsala, tanong pa nito na kung wala ba silang pera para magbayad. Sumigaw ang lalaki at sinabi kay Zuki na madali lang dito ang magsalita dahil hindi nito alam na luxury car ang nagasgas nito. Tanong pa nito sa babae na alam ba nito kung magkano ang sasakyan na iyon at kung magkano ang kanilang babayadan sa pinsala nito. Dagdag pa nito na ang kanyang Tesla and the Name 3 ay sapat lang para ipangbayad ng buwis para ipangbayad sa harapan ng sasakyan na nasira. Pahayag ni Miss Tang Kail sa dalawa na ang kabuuan ng pinsala ng kanyang sasakyan ay nasa 100,000 yuan. Natigilan si Zuki sa laki ng halaga ng pinsala. Tinanong ni Miss Tang ang ating bida na kung gusto ba nitong mailabas ang galit nito. Sagot ng ating bida na kung anong gagawin nito. Maangas na sinabi ni Miss Tang Kail na walang halaga sa kanya ang ganung halaga ng pera.
Pero kapag niyuko ni Suki ang ulo nito ng 3 beses at inaamin na nagkamali siya ay hahayaan niya na makaalis ang mga ito. At ano sa tingin ng mga ito? Sagot ng lalaki na kung ganun lang ba, kailangan lang nila humingi ng tamad. Kaya inutusan niya si Suki na humingi na agad ng tawad. Sagot ng babaeng pusit na kung gusto ng lalaki na humingi ng tawad ay mag-isa itong humingi ng tawad. Pinalis ng lalaki ang kamay ni Suki at sinabi dito na kung pinapatawa ba siya nito. Utos pa nito na humingi na lang ito ng tawad at makakaligtas sila sa 100,000 yuan. At kung walang balak manghingi ng tawad si Suki ay mag-isa itong magbayad, total ito ang may kasalanan ng lahat. Inis na sigaw ni Suki sa lalaki na kung tunay ba talaga itong lalaki dahil wala man lang itong pakiramdam ng responsibilidad. Nagsalita ay Miss Tang na kung ganun ba ay magbabayad ito. Sarkastikong humingi ng tawad si Suki kay Miss Tang Kyle at sinabi na nagkamali siya. Inilabas na Miss Tang Kyle ang kanyang cellphone at sinabi kay Suki na mukhang napipilitan lamang ito kaya hahayaan na lang niya na ang traffic police ang lumutas noon. Natakot bigla ang pusit na babae sabay nagmakaawa na huwag tatawag ng pulis dahil kasalanan niya at nagkamali siya. Sinabi ni Miss Tang sa ating bida na siguro ay sapat na iyon. Sabay tanong na kung sa tingin ba ni Bai Yifan ay hahayaan na nila na makaalis ang dalawang pusit. Pang-osar ni Bai Yifan sa babaeng si Suki na dahil mabait ang kanyang girlfriend na si Tang Kyle ay hahayaan na niya na makaalis ang mga ito. Kaya umalis na ang mga ito ngayon din. Inis na sabi ni Suki sa ating bida na ang babaeng si Tang Kyle ang mayaman at may-ari ng luxury car. Kaya bakit umaasta ito na parang kanya ang mga iyon? Galit na tanong ni Miss Tang sa babae na anong sinabi nito. Sagot ni Suki na totoo naman ang kanyang sinabi. Natakot naman ang lalaking pusit at sinabi na hindi ganon ang ibig sabihin ni Suki kaya wag itong magalit. Tumawag si Tang Kyle sa kanyang secretary Zhang at sinabi na nagasgas ang kanyang sasakyan at naapektuhan noon ang kanyang mood. Matapos noon ay inutos niya sa secretary na i-drive pa uwi ang kanyang nagasgas na sasakyan. Sabay utos na pumunta sa kanyang garahe at kumuha ng mga low-key cars at i-drive papunta sa kanya. Pahabol pa nito na makinig si Secretary Zhang na low profile lamang ang dalahin nito. Sa gilid naman ay hindi mahitsurahan ang ating bida habang nag-iisip na ano na naman kayang pakulo ang binabalak gawin ni Tang Kyle. Ilang sandali lang ay nagdatingan ang mga sasakyan at laking gulat ng pusit na lalaki habang nagtatanong na kung ang mga iyon ang low profile cars. Nag-report si Secretary Zhang na ayon sa inutos ni Miss Tang na ang mga low-key cars lamang ang dinala niya ayon sa utos nito. Sabay tanong na kung may iba pa bang utos sa kanya. Napanganga na lang ang pusit na lalaki dahil sa mga luxury cars na Audi RS7, Mercedes-Benz, GEM M8. At kahit na ang Mercedes 680 ay tinatawag lang na low profile. Talagang ang babaeng iyon ay sobrang makapangyarihan. Yamakap na naman si Miss Tang Kyle sa ating bida habang sinasabi na ang mga iyon ay direktang ibibigay sa ating bida. Sa isang banda hindi na mahitsurahan ang pagmumuka ni Bai Yifan habang naiisip na kailangan nilang ituloy ang drama na iyon. Mangiyak-ngiyak sa inggit ang pusit na lalaki sabay tanong kay Miss Tang na kung kailangan pa ba nito ng isa pang darling. Na mas higit pa kay Bai Yifan. Galit na tanong ni Suki sa lalaki na anong pinagsasabi nito. Tanong pa na gusto ba nitong kumain ng malambot na kanin. Sagot ng lalaki na gusto lang naman sa kanya ni Suki ay ang pera niya kaya wala itong pakialam kung gusto niyang magpalit. Ayon sa babae na naging bulag siya kaya maghiwalay na lang sila. Pumayag ang lalaki na mag-break up na sila dahil ayaw niyang manatili sa ugali nitong laging galit at ayaw na din niya ditong magsilbi kahit kailan. Nagliliyab sa galit ang pusit na babae habang sinasabi na napaka-malas niya dahil napunta siya sa babaerong lalaki. Matapos marinig ng ating bida ang salitang babaero ay napangiti na lang siya. Inilabas ni Bai Yifan ang susi ng kanyang sasakyan sabay pinatunog nito. Sabay sinabi niya si Miss Tang na dapat maging low-key lamang silang dalawa paglalabas. Para maiwasan ang sino mang nang mamaliit ng ibang tao. Matapos makita ng dalang pusit ang kumikinang na sasakyan ng ating bida ay napatanong na lang ang babae na kung anong klaseng sasakyan naman iyon. Sinabi ni Bai Yifan sa kanyang honey Tang Kyle na pumasok na ito sa kanyang sasakyan dahil ipagmamaneho niya ito pabalik ng bahay. Bagsak na naman ang panga ng lalaki matapos malaman na Porsche 918 Spider ang sasakyan ng ating bida.
Dahil doon ay inutusan ni Mistang si Secretary Zhang na ibalik na ang mga sasakyan. Sigaw ni Zuki sa lalaki nito na hindi sa kanya nito sinabi na ang halaga ng luxury car na iyon ay nagkakahalaga ng 15 milyon. Sumilip sa bintana si Bai Yifan at inasar ang babae para ipamukos sa mga ito na hindi siya mahirap. Dagdag pa ng ating bida na malakas silang magkasangga ni Mistang Kyle. Galit na galit ang babaeng mukhang pusit sa ating bida. Binarurot ng ating bida ang kanyang sasakyan at sinabi na magkita silang muli ni Zuki. Humabol naman ang lalaking pusit at sinabi na sandali sabay tanong kung naghahanap pa ang mga ito ng tao sa kanilang relasyon at wag ang mga itong magbase sa kasarian dahil pwede siya kahit kanino.